Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakatanggap ng report ang isang animal welfare advocate sa Bataan. Sa isang isla kasi roon, merong stranded na aso. Kumusta kaya ang naging paglayag nila para sagipin si Bantay? Sa vlog na ito ng founder ng Bataan Animal Welfare na si Christian, binahagi niyang matapang niyang paglayag tungo sa isang isla sa Mariveles, Bataan, ang Lamona Island. Wala raw ni isa na nakatira dito, pero nakatanggap si Christian ng ulat na sa lugar na walang katao-tao, may na-stranded daw na aso. May aso po si tatay nakita. Payat na daw po. Hindi po malaman kung paano napunta yung aso sa gitna ng dagat. Si Christian agad nang kinasa ang pag-rescue sa aso. Nakipag-coordinate kami sa Philippine Coast Guard, sa barangay, tapos pati na rin sa PNP Maritime Group. At matapos ang halos kalahating oras ng paglalayag, Confirma nga namin na may aso talaga doon sa isla. Sobrang payat niya. Trinay namin siyang paamuhin. Kapag nakikita niya na maraming tao, tumatakbo talaga siya palayo. Kaya first day ng rescue, hindi siya naging successful. kinabukasan muling naglayag pa isla si Christian. That time, dalawa na lang kami nung mangingisda. Struggle talaga yung pag-rescue namin sa kanya dahil sobrang kilap niya. Hanggang sa nakaisip sila ng diskarte. Habang inaabala ko siya sa pagkain na binibigay ko, tinagisan niya ng lubid sa leeg. Tapos doon na namin na-restrain yung aso. Lumilitaw na yung yung mga buto niya sa ribs. Indication na siguro at least 1 to 2 weeks na siyang nandun sa isla. Dinala namin agad sa vet. Sinabi ng mga vet na super dehydrated yung aso. Binigyan siya ng antibiotics. Naka-IV fluid therapy din siya para malabanan yung severe dehydration. At matapos ang mahigit 1 linggong pananatili sa klinik, ang asong inabandona sa isla. Ligtas na raw sa kapahamakan. Nakahanap na rin ito ng kanyang forever home. Ang lubulubong populasyon ng mga stray animals, isa sa mga problemang dapat binibigyang pansin ng ating pamahalaan. Ayon sa ulat ng Philippine Animal Welfare Society o POS, noong 2024, hindi raw bababa sa 13 million ang bilang ng mga stray na aso at pusa sa ating mga kalsada. At kada taon, nadadagdagan pa ang mga ito. Maliban sa pagsusulong ng responsible pet ownership, may isa pang solusyon sa problemang mga eksperto. Ano ito? Kuya Kim, ano na? Ang isa sa nakikitang solusyon ng mga eksperto sa lumulubong bilang ng mga stray animals, ang pagkapon sa mga ito. Ang kapon ay isang ligtas na operasyon sa mga hayop gaya ng aso at pusa upang alisin ang kanilang kakayahang magparami. Sa mga babaeng hayop, tinatanggal ang kanilang ovary at bahay bata. Sa mga lalaki naman, tinatanggal ang kanilang testicles. Sa pamamagitan nito, hindi lang bumubuti ang kalusugan ng hayop, naiiwasan din daw ang tinatawag na unwanted birth. Kaya mas nakokontrol ang kanilang populasyon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.